Ayan, hallelujah, purihin ng Diyos. So, akala ko sabat na ngayon, no? Pero purihin ng Panginoon, ah, ah, ngayon po ay tayo po ay magpapatuloy dito sa tinatawag natin discipleship. And i-cater up natin for today is yung name of the Son. So before tayo mag-start, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Aming amang dakila, Mang Yahuwah, salamat po sa araw na ito na kami po ay pinagkalooban mo ng pagkakataon na kami magkaroon ng discipleship na topic ngayon. Salamat sa biyaya mo, Ama, sa kabagan mo. Kami po lumalapit sa iyong kabag at humingi kami ng tawad sa aming mga kasalanan, naman. Linisin mo nga po ang aming mga puso, aming mga kaisipan, sa lahat ng mga karamihan sa aming mga puso. Hallelujah. Tanggalin mo nga po at bigyan mo po kami ng kalinisan, ng kalooban, ng aming mga budhi. At tulungan mo nga po kami na maunawaan itong aming mga aralin ngayong araw na ito. Tanggalin mo lahat ng mga distractions na ng mga isip. Makapokus kami sa iyong mga salita. Patuto kami at mabuksan ang aming mga puso at matanggap at makain itong mga kainin namin. Hallelujah. Salamat po. Ito pong mapag-aaralan namin. We pray na magamit namin sa aming pananampalataya, sa aming paglago, at aming sinasawayan magawa plano na aming mga kaaway sa tunas, sa aming mga kasama spiritually, and sa gagamitin mong lingkod. I pray na ikaw nga po ang magbigay ng mga salita na aking sasabihin. I pray na that your words na ang maitaas, ang maihayag sa aming kalagitnaan. Ikaw ang maitaas, kami maibaba, at ikaw ang maliwanhati. Hallelujah. Salamat po, Ama. As we ask for wisdom and knowledge, as your Spirit be upon us to guide us and to teach us. Hallelujah. We love you, honor, and glorify you. In your precious name we pray. Amen. Ayan, hallelujah. If you remember, no, last time, yung discipleship natin, which is lesson 3 na natin sa ating discipleship program. Yung first natin, alam naman natin na yung lesson 1 natin is about sa hermeneutics and interpretation, and then yung lesson 2 is Bible fundamentals, and then yung 3, ito na yung name of the Father, saka name of the Son. So today, name of the Son yung ating pag-aaralan. Hallelujah. So, share ko lang yung screen ko regarding yan. Ayan. Hebrew name of the Son. Ayan. Very important sa atin, no, gaya na pag-aaralan natin nung last time sa pangalan ng Ama. Napakahalaga na malaman natin ang tunay na pangalan ng ating Panginoon. Kasi when we are, nung wala pa tayong knowledge regarding sa name, is, we don't know kung anong meaning ng name. Diba? Ano ba yung ibig sabihin ng name niya? At kung makikita natin, everyday nabablaspheme yung name. Dati kasi ang kakakilala natin sa kanya is Jesus, diba? At kung manonood kayo ng mga movie, manonood kayo ng mga kung ano mang mga sa ibang bansa, no, ginagawa nila itong expression, 'di ba? So, parang nawawalan ng kumbaga, nawawalan ng respeto itong name na ito, no? And sometimes nagtatanong tayo, bakit kaya hindi ba nila nauunawaan kung ano yung name na yon? And sometimes, dumating din sa time na maiisip natin, ano ba kasi meaning ng name na Jesus? 'Di ba? Saan ba siya nagmula? Kasi pagka ang isang tao is awakened, o siya ay na mayroong wisdom, no, na nare-reveal sa kanya, hindi siya tumatanggap na lang ng tumatanggap ng mga bagay na inihahain sa kanya. For example, the names, mga pangalan, di ba? Mula nung umpisa ng ating faith, dami na natin churches na napuntahan, di ba? Ako, sa sarili ko, maraming mga pagkakataon na umaattend ako sa iba-ibang mga church just to observe ko ano yung
as attendee, titignan natin, titignan ko kung ano yung mga turuan, and then kung ano yung mga aral, di ba? And then, nasa iisang name, which is Jesus, yung uh, yung wino-worship within those churches, no, na napupuntahan natin. And then, nag-came up ako into transition nung ma-reveal sa atin yung Hebrew origins. Mas nakilala natin siya, mas nalaman natin kung sino siya, 'di ba? Kagaya ng pinag-aralan natin, we build up a relationship, gawa tayo ng relasyon, mas nabibuild up 'yon pag nalalaman natin yung tunay na pangalan niya. And sa pangalan ng anak, medyo mahirap. Alam naman natin, no? Kasi yung pangalan ng ama is more on a title eh. Medyo mapaglalaban mo pa kasi title lang naman yung God, 'di ba? Tsaka the Lord. Pero itong Jesus kasi is worldwide ginagamit siya, at the same time napakatagal ng generation na yun talaga yung tawag sa kanya. And yun yung pinakatanggap sa lahat ng mga churches, no? Which is kasi yung naihayag din ng mga pioneering na mga pinagmulan ng mga denomination nila. Pero ngayon, when the revelation comes, 'di ba? In the last days, ipapahayag niya yung katotohanan, at yung mga anak ng Diyos is maghahanap ng katotohanan. Kasi ang sabi sa kasulatan, ang Diyos natin ay Espiritu, at sasambahin siya ng mga tao sa Espiritu at katotohanan. Si Kristo, si Yahushua ay katotohanan, no? He is the way, the truth, and the life. So, ibig sabihin, yung heart ng mga believers, ng mga faithful, mga followers, is hahanap ng pinaka puro, ng pinaka malalim, pinaka totoo. Kaya sometimes na malalaman natin na ang isang tao ready na kapag nagtatanong na siya. Pagka mayroon na siyang mga question sa kanyang isipan. No? Pero pagka wala pa, ibig sabihin hindi pa siya ready. Kahit narinig niya yung name na Yahushua, hindi niya yung pag-aaksayan ng panahon. Sino ba yun? Ano bang nanggaling yun? Diba? Yung ganong mga pagkakataon. Sabihin, hindi pa siya ready doon sa revelation na yun. Pero kapag ready na ang isang tao, is pagka hinanap niya, matatagpuan niya. Amen ba? Ayan. Kung makikita natin, Hebrew name of the Son, meron diyang nasa taas, yung pinakataas is yung tinatawag na Paleo-Hebrew. Ancient Hebrew ang tawag dyan. Yung Yahushua, which is yung transliteration ng Paleo-Hebrew na yon. At yung The Messiah, ito yung title niya. Ayan. So yung Messiah at Kristo o Christ, same lang yun ng meaning, makaiba lang ng language. Yung Messiah is Hebrew ang pinagmulan, which is Mashiach. Pag tinransliterate is Messiah. Pagka naman Christos, Greek, Christ. Ayan. Pero ang meaning nun ay pinahiran ng langis o anointed one. Okay. So that's a title. Tandaan natin yung Christ, hindi naman yun apelido ng ating Panginoon. Title yon, no? And siguro sa tradition na lang din, 'di ba? Kasi yung Jesus pa yung alam natin, 'di ba? Is Jesus Christ. Yung Jesus Christ, yung parang yung Jesus, yun yung first name niya, yung Christ yun yung last name niya. Pero hindi yon gano'n. Yung Jesus is yun yung name, and then yung Christ is yung title. Diba? Pero titingnan natin, saan ba nagmula yung name na Jesus? Ano ba, bakit Jesus ang tawag sa kanya ngayon? And then, sino ba si Jesus sa 2,000 years ago? Sino ba si Jesus? Ayan.
Jesus ba yung tawag sa kanya 2,000 years ago? O ito ba ay, kumbaga, since alam naman natin, sa Israel siya pinanganak, sa Israel ba Jesus yung tawag sa kanya or may iba pang tawag sa kanya? Yan. So, titignan natin mamaya. Ayan. Yung pangalan ng anak is, meron tayong hint na pwedeng makita sa kasulatan. Yung pangalan ng anak is nakadugtong sa tinatawag nating kaligtasan. At nakadugtong din siya sa pangalan ng ama. Nakilala natin ang ama, which is si Yahuwah. Naaral natin yung nakaraan na kapag ang pangalan niya ay idinidikit sa mga pangalan ng mga propeta niya, is binubuo yung salitang Yahoo. Ayan, gaya ni Isaiah. Yung buong pangalan niya is Isaiahu. Isaiah is pinaikli yun, pinaikli lang, no? Isaiah. Yung Zakariahu, yan, yung mga Yirmiyahu, yan, Yirmiya. So, sabihin, yung mga pangalan ng ng mga prophets is dugtong yung pangalan ng ating Diyos doon sa mga pangalan ng mga propeta, di ba? So, kung titingnan natin, ganun din yung name ng anak. Nakadugtong din yung pangalan ng ama doon sa name ng anak. At yung name niya is nakatali dito sa tinatawag na kaligtasan o salvation. So, mahalaga malaman natin yan para magkaroon ng kalinawan. Kasi, di ba, naaral din natin yung tinatawag na interpretation or interpreting linguistic, 'di ba? Interpreting tsaka yung sa context para malaman din natin yung pinaka-konteksto. Meron tayong tinatawag na consideration ng original text. Sabihin, saan ba nagmula yung teksto? Saan ba na isulat yun? Anong lingwahe? For example, is Greek, 'di ba? So, pupuntahan natin yung Greek na translation and then i-check natin through vocabulary. Pag naman Hebrew, pupuntahan naman natin yung strong concordance ng Hebrew para makita natin yung dictionary. Sa name naman, ganun din. Kasi every name has its own meaning. For example, yung name ko nga, di ba? Which is Gabriel, di ba? Yung name ko is a compound o dalawang salita sa Hebreo na pinag-isa, which is yung isa is yung El, which is ibig sabihin ay God. Yung isa naman ay Gavri o Gav, which is ang ibig sabihin naman ay man of God, sabihin yan. Titignan natin. Ayan, Hebrew meaning. Ayan. Man of God. Ibig sabihin, yan, or strength of God. Ayan. So, ang pangalan naman ng ating Panginoon, ng anak, is ganun din. Compound din siya ng dalawang salita. So, una, tumutukoy sa salvation, which is Yasha. Sa Hebrew ay Yasha. Ang ibig sabihin ng Yasha ay salvation. Yung pangalawa naman is yung pangalan ng Ama na short form, which is Yahoo. So, tingnan natin. Mahalaga yon kasi syempre, kung talagang nire-respeto natin ang ating Panginoon, kinikilala natin siya na mas mabuti. Diba? Kung talaga tayo ay sumusunod talaga sa Kanya, ganun naman eh. When you building relationship, diba, mas kinikilala mo. Ayan. According sa Matthew 1:21, sabi dito, she will bear a son, and you shall call his name Yahusha, for he will save his people from their sins. So dito, makaka-highlight yung for he will save his people from their sins. So bakit tatawagin siyang Yahusha? Kasi daw, ililigtas niya yung kanyang mga
yung kanyang mga tao o yung kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan, di ba? So, ibig sabihin, yung pangalan niya is may relasyon sa salvation, sa kaligtasan. So, yun yung number one hint natin. Number two hint natin, sa scripture, sabi dito sa Acts 4:12, and there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has given among the mankind by which we must be saved. So, kaligtasan pa din. So, wala doon ibang pangalan na ibinigay sa silungan ng langit na makapagliligtas, kundi ang pangalan ng anak. So, ano yung pangalan niya? Ayan. So, yung pangalan niya, gaya na sinabi natin kanina, nakadikit sa salita ng kaligtasan. At alam naman natin na ang anak ng Diyos o namuhay at pinanganak sa Israel. So, syempre, pag sa Israel siya pinanganak, yung pangalan niya ay pang-Israelita o Hebreo. So, mamaya titingnan natin. Ayan. Yung number 2 hint natin, yung pangalan niya is nagmula sa kanyang ama. Sabi dito, having become so much better than the angels, to the extent that he inherited a more excellent name than they. From the word that inherited, ibig sabihin ay minana. Ganun naman, pagka ang isang tao, isang lalaki, di ba? Pag nagkaanak siya, mamanahin ng anak niya yung pangalan niya. Lalala ko si Manny Pacquiao, di ba? Si Manny Pacquiao, tsaka yung anak niya si Emmanuel. Pero hindi pa kasi Pacquiao, kasi hindi pa siya kinikilala ni Pacquiao noon dati. Iba pa yung apelido niya. Pero nung kinilala na siya, minana na niya yung pangalan na Pacquiao. No? At nung minana na yung pangalan na Pacquiao, hindi lang apelido yung minana niya, kung hindi yung tinatawag na power and authority. Diba? Sabihin, pag Pacquiao ka, sikat ka. Diba? Si Pacquiao ka na nga eh. No? Kumbaga, yung respeto, minana mo na din. Kung dati hindi ka na-respeto kasi iba yung apelido mo, no? And nung Pacquiao na yung bigla yung apelido mo, is nirespeto ka na kasi nga kilala yung apelido na Pacquiao. Minana niya, no? Same thing sa ating Panginoon, sa anak ng Diyos. Yung pangalan ng Ama, minana ng anak. So, ibig sabihin, whatever na authority na meron yung Ama, ganun din yung reverence and authority na meron yung anak. Kasi nga minana niya yung pangalan, di ba? Napakalaki ng effect ng pangalan talaga. Kaya yung mga tao palagi nilang inaalagaan yung name nila. And nung iba pa nga nagpapalit ng pangalan pag medyo hindi maganda yung pangalan, di ba? Pinapalitan pa nila para lang ma-build up yung kanilang tinatawag na dignity o dignidad, no? So what more pa kaya ang pangalan ng ating Panginoon, ang pangalan ng Diyos? Kaya nga dapat maihayag natin ma-share natin yung name nila kasi yung doon sa name nandun yung kanilang power, yung kanilang authority. Nakuha ba natin? So ibig sabihin nun, si Kristo, ang anak ng Diyos, ay minana yung pangalan ng kanyang ama. Ayan. Next verse natin. Ayan. Sabi diyan, Holy Father, keep them in your name, the name which you have given me, so that they may be one, just as we are. Ayan. So dito, sinasabi dito, ng Panginoon, ni Yahushua, na yung pangalan daw ng Ama is binigay sa kanya. Nakakaroon dito ng ng kalituhan kasi nga iniisip ng iilan pag binana yung pangalan, buong pangalan. Kumbaga,
kung ang pangalan ng ama, Yahuwah, binigay yung sa anak yung pangalan ng anak ng ama, edi Yahuwah din yung pangalan ng anak. Hindi po ganon yung ibig nating sabihin diyan. Ibig sabihin diyan, yung pangalan ng anak ay yung pangalan ng ama nakadikit doon sa anak. 'Di ba? For example, ako, 'di ba? For example, kunyari si Emmanuel. Kunyari ang apelyido niya Lacosta, 'di ba? Ang tatay niya si Pacquiao, no? Si Manny Pacquiao, Manny din kasi Emmanuel Pacquiao, no? So nung minana ni Emmanuel yung pangalan ng kanyang tatay, which is yung Pacquiao, hindi naman sila parehas na ng pangalan na Emmanuel Pacquiao. Manny Pacquiao din siya, no? Dalawang Manny Pacquiao na yon, no? So makakaroon ng misidentity, 'di ba? Pagka ganoon. So ibig sabihin nun, yung minana niya yung apelyido, pero pangalan din kasi yon, 'di ba? So hindi same ng name. Yung part ng name is nandoon sa pangalan ng anak, which is yung Yahoo. 'Di ba? Sabi dito, the name which were given me so that they may be one just as we are one. Ayan. So ano yung naging implication nung tinanggap nung anak yung pangalan ng ama? Ibig sabihin, nagkaroon sila ng unity. Naging family sila. 'Di ba? Ganun naman, no? Yung nangyari dun kay Emmanuel tsaka kay Manny Pacquiao. Nung tinanggap ni Emmanuel yung pangalan ni Manny Pacquiao, naging family na sila as, kumbaga legal na family na sila. No? Meron nang tinatawag na parang yung nako-cover na sila ng law. 'Di ba? Hindi na siya pwedeng sabihin na, ay, i-deny ko yan, hindi ko yan anak. Bakit hindi mo anak? Pares kayo ng apelido. Tinanggap mo na eh. No? Tinanggap mo na, meron na kayong kasulatan, tinanggap mo na siya as anak mo. Ayan. So, ganun yun, mga kapatid. Kung titignan natin dito, yung name of the son, ito yung Hebrew components niya. Yung pangalan ng ama is Yod, Hey, Waw, Hey, diba? Ang pronunciation nun is Yahuwah. Sa anak naman is Yod, Hey, Waw, Shin, Ayin. Ayan. Ang pronunciation niyan is Iyahusha. Yahusha. Ayan. Ito yung yung tuturo natin kanina, yung pangalan ng ama, which is yung Yahu, which is stands for Yahuwah. Yung pangalan ng anak is Yasha. Yung isa pang nakadikit na sa kanya, na word sa kanya is Yasha, which is ang ibig sabihin ay salvation. So, pagka pinagsama natin yung Yahu tsaka Yasha, magiging Yahusha. Ayan. So, meron pang isang name na tinatawag sa kasulatan na merong additional na wow dito, wow, o you, bago mag A sa dulo. Kaya yung basa doon ay Yahushua. Ang difference lang, yung Yahushua is dalawang beses lang siya nasulat doon sa Masoretic text. Yung Yahusha kasi 197 times siya na isulat. Kaya ito yung mas ginagamit natin. Sometimes meron kayo maririnig na yung Yahusha ay defect form ng Yahushua. Pero kung titignan natin, kung defect form yung Yahusha, di ba dapat mas konti yung Yahusha kaysa sa Yahushua? Mas madami yung Yahushua kung yun talaga yung mas tama, di ba? Pero hindi natin ini-invalidate itong Yahushua. Kung meron talaga kasi meron din naman talaga nakasulat na Yahushua. Yung nga lang, 2 times lang siya nakasulat. 2 beses lang. Yung Yahusha kasi is 197 times siyang naisulat. Kaya ito yung ginagamit natin na name. Yeah. Ito din yung ginagamit natin sa baptism. Sa mga baptism natin, di ba nagkaroon tayo ng baptism? Yan din yung ginagamit natin.
So yung iba, it's a form of tinatawag na pronunciation, merong rules. Sa ano kasi sa Nikud o sa Masoretic na pronunciation, which is yung modern Hebrew, meron silang mga rules sa pagbigkas ng pangalan. Kahit na Yod, He, Waw, Shin, Ayin yung nakalagay dyan, ang bigkas pa rin nila dito ah, sa Yahusha is Yahushua pa din. Yahushua pa din. Pero same lang ng spelling. Same lang ng spelling, no? Pero yung bigkas kasi natin is according sa Paleo-Hebrew, which is ancient. Before pang nabuo yung tinatawag na Nikud or tinatawag na vowel system ng Nikud, Masoretic. Kasi yung Masoretic, alam niyo ba kung kailan yun na kumbaga na-establish? Na-establish yun is 1,000 years bago 1,000 years na ipanganak si Yahusha. Doon yun na-establish, no? Yung may mga dot-dot, mga tuldok-tuldok, no? For example, itong pakitaan natin na example. Ayan. Hindi masyadong kita. Siguro ito. Try natin ilabas. Labo. Ayan, makikita nyo yung mga bibilog na na yan, may mga bilog-bilog, di ba? May tuldok dito, may tuldok sa gitna, may mga tuldok na ganyan. Yan. Tapos may mga letter T na maliit dito. Ang tawag dyan ay Nikud vowel system. So, dyan nakabase kung paano mo bibigkasin itong salitang to. Itong salitang nandito. Ayan. So, dati wala namang ganyan. Na-establish lang niya 1,000 years after mabuhay tama, after ng life ni Yahusha. Nakuha natin. Ayan. So, balikan natin ulit. So, bakit Yahusha ang ating ginagamit? Kasi 197 times siya ginamit. Yung Yahushua naman, 2 times siyang ginamit. So, sa tingin ko, wala naman dapat na doon na contradiction doon sa part na yun. Kasi parehas naman silang nakasulat. Diba? Ito yung Hebrew visual niya. Ayan. Ito yung sa Hebreo, sa modern Hebrew, ito yung pagkakasulat ng pangalan ng ating Panginoon. Itong kudlit na to is sumisimbolo sa Yod. Itong pangalawang letter na ito, parang letter N, is Hey. And then yung I na to is Wow. And then ito naman W na to is Shin. Itong Y na to nakabalik na na Y na ito is Ayin. So ang bigkas niyan is itong dalawang to is Ya, Yod, He. Pagka dinagdag mo yung I, letter U yun, di ba? So Yahu. So nabuo na yung unang pangalan. Yung first part ng pangalan niya. Yung pangalawang part is Yasha. Yung Shin, SH, ito yun, Shh. Ang bigas niya, Shh. Tapos yung Ayin, ang bigas niya is parang Yausha. Parang ganon yung kanyang pagkabigas. Yausha. Ayan, Yausha. Ayan. So yan. Ang meaning ng pangalan niya is Yahuwah saves or Yahuwah is salvation. Kuha natin. So, yun yung dalawang hint nun. Pangalan ng Ama, tapos salvation. So, every time pala na binibigkas natin yung pangalan ni Yahusha, sinasabi natin na si Yahuwah ay manunubos. Si Yahuwah ang magliligtas. So, nababalik pa din sa Ama
yung glory. 'Di ba? Nababalik pa rin sa Ama yung glory. Ang sabi dito, kung titingnan natin sa Joel, eto, sa part ng Joel 20, Joel, Joel, 2:32. Ayan, basahin natin. Ayan. Sabi dito, then whoever calls the name of Yahuwah will be saved. Ayan, sabi diyan. So kung titingnan natin, lahat ng natatawag sa pangalan ng Ama na si Yahuwah ay maliligtas. So the question is, pag ba tinatawag natin si Yahusha, is sinasabi natin si Yahuwah ay manunubos. Yes. Kaya very important na malaman natin yung meaning ng pangalan ng ating Panginoon. Why? Kasi nasa pangalan niya ang kanyang authority, nasa pangalan niya ang kanyang nasa meaning ng pangalan niya yung pinaka essence ng kanyang pagkakatawang tao, yung anak ng kapatid. Upang ihayag na ang manunubos ay ang source ng salvation walang iba kundi si Yahuwah ng Ama. John 3:16, sinugo si Yahusha upang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Transliteration history overview. Ayan. Sa ancient Hebrew, Yahusha yung pangalan ng ating Panginoon. Moreover, ang tawag doon ay Paleo-Hebrew or Ancient Hebrew. Ayan. Modern Hebrew or Aramic, Yahushua or Yehusha or Yeshua. Ayan. Narinig natin yan, Yeshua. Diba? Short kumbaga short na version ng Yehoshua, yung Yeshua, na ang meaning ay He saved or salvation. And then pag transliterate yung Yehoshua sa English ay magiging Joshua. Yung Joshua at Yehoshua same lang yon. Pangalan din yon ng pangalan din yun ni Yahusha na transliterate lang sa English. Nakuha niyo yung yung tinatawag na yung history niya from Yahusha sa ancient Hebrew. Nung pumasok ng modern Hebrew, tinawag na siyang Yehoshua. And then sa Aramic naman ay Yeshua. And then nung transliterate yung Yehoshua sa English ay Joshua. Ang difference ng transliteration sa translation, yung transliteration is yung mga letra kino-convert sa different na language para mabasa. Pero dapat same pa rin sila ng itsura. Hindi yun, ang translation kasi, for example, yung chair, pag tinranslate mo sa Tagalog ay upuan. So magkaiba na. Sabihin, yung meaning yung tinatranslate mo. Diba? Kapag ka tinatranslate. Pero kapag ka tinatransliterate from ibang character, for example, from Chinese character, itatransliterate mo, i-convert mo sa English para mabasa yung character na yun. So yung transliterate, nakadependo sa kung paano bibigkasin yung pangalan. So paano naman napunta tayo sa Jesus? Ito yung Jesus. Ito yung modern natin na ginagamit, di ba? Modern na ginagamit ngayon. Tayo kasi hindi na natin ginagamit yung Jesus kasi ang mas ginagamit natin yung reveal sa atin na name is yung Yahusha, which is yung ancient Hebrew ng pangalan niya. Ayan.
So from Yeshua, itong Aramic na Yeshua, tinasliterate to sa Greek koine. Ang naging resulta niyan is naging Iesus. Yan. So bakit Iesus? Ang layo naman ng Yeshua sa Jesus, di ba? Yan, no? Layo naman yan. Kasi may mga letters sa Greek koine na hindi existing. Gaya ng letter Y, wala kasing letter Y dito sa Greek. Etong SH naman, wala rin SH dito sa Greek. And kaya ang naging resulta niyan is nag-adapt yung Greek. Kumbaga, yung Yeshua inadapt nila sa Greek. So yung yung mga hindi existing, pinalitan nila ng medyo malalapit na salita o na letters, which is yung I from Y ginawa nilang I, yung SH ginawa nilang S. Ayan, hanggang sa ito yung naging resulta. So yung S sa dulo, bakit may S sa dulo? Kasi sa kanila, yung rule nila, para maging masculine o maging lalaki yung pangalan, nag-a-add sila ng letter S sa dulo. Sa Greek koine. No? Kaya merong S dito. So yung Jesus is transformation, na-transform na talaga siya. Ibig sabihin, meron na nadagdag dito sa name na Yeshua. No? Hindi na siya talagang eksaktong-eksakto kasi may mga napalitan na letters at nagdagdag pa ng isang letter sa letter S sa dulo. Ayan. Itong Jesus naman, Jesus is sa Latin, naging Jesus, at nung translate sa English ay naging Jesus na. Ayan. So, ito, dito nagmula yung name na Jesus. Ayan. So, meron dalawang path tayong tinitingnan dito. No? Yung Jesus pala is nagmula sa name na Yeshua. Okay? Na transliterate sa Greek na Jesus, sa Latin naging Jesus, sa English naging Jesus. So maraming mga language na dinaanan itong Jesus na pangalan bago naging Jesus. Nakuha natin. Itong Joshua naman, isa lang yung kanyang dinaanan. Modern Hebrew lang. From Yahusha, napunta siya sa modern Hebrew na Yehoshua, tapos transliterate na into Joshua. Bakit Joshua, mga kapatid, no? Bakit Joshua? Bakit hindi na lang Joshua? Kasi letter Y naman to, di ba? Yung letter J kasi is a modern na letters. Actually, yung letter J is kung titingnan natin yung kanyang history, when does letter J invented? Ito. Ayan. Wala kasing letter J sa Hebrew, sabi diyan, no? Yung letter J is 400 to 500 years old lang. Sabihin, na-invent tong letter J later lang in the history, no? Mga 1500s. Ayan. Sino ba yung naka-invent ng ano? Ayan. 1524 siya na-invent. Ayan, 1524, ang naka-invent niyan ay isang Italian na grammarian o isang dalubhasa, no, na isang Italian na si Gian Giorgio Trissino. Ayan. Ito yon. Siya yung naka-invento ng letter J. At paano niya na-invento yung letter J? Yung letter J daw nagmula sa letter I. Ayan, sabi dito, version siya ng letter I. Ayan, yung letter J.
So, kung titingnan natin ulit, kung babalikan natin dito, yung Jesus, naging Jesus kasi yung letter I, yung substitution niya is letter J, which is yung modern na letters. Ito yung pinaka-modern na letters, letter J, na naidagdag sa alphabet ng English. So, ibig sabihin, kung modern siya, tama yung sinasabi dito sa image na ito. Kung modern lang yung letter J at hindi naman siya existing sa Hebrew, ibig sabihin, yung Jesus na pangalan, hindi siya nag-e-exist 2,000 years ago. So, hindi siya kilala. So, kung babalik ka, parang yung parang yung, alam ba yung cartoon na yon, yung Superbook, di ba bumabalik sila doon sa nakaraan. So, kung babalik ka doon sa nakaraan, 2,000 years ago, tapos, pagtatanong mo, sino dito si Jesus? Ayan. So, walang makapagsasabi sa'yo, no, kung sino yon. Kasi nga, hindi naman nila kilala yung pangalan na Jesus dati. Hindi naman yun existing. Diba? Unless dagdagan mo yung yung information, siya yung Messiah, siya yung anak ng Diyos, no? Baka ito yung tinutukoy mo. Hindi namin kilala yung Jesus, no? Kasi nga, modern na talaga yung name na Jesus na naibigay sa atin, sa tao. And ang resulta nun is different na version ng mga languages from Greek Koine, Latin hanggang naging English. Actually nga sa Tagalog magbabago pa 'yan. 'Di ba? Yung Jesus, hindi naman Jesus yung Tagalog ng yung tawag natin sa kanya, 'di ba? Sa Tagalog. Tawag natin sa kanya Jesus. Jesus. So yung J, dahil wala tayong letter J sa Tagalog, H yung ginagamit natin diyan, 'di ba? So magiging Jesus pa 'yan, no? So ang daming mga dadaanan niya, no? Ibig sabihin, in every language, iba-iba yung tawag sa kanya. Nakuha natin. Pero kung i-check natin, no, every language, and and Jesus, Jesu, Josu, Jesus, Yesu. Ayan, ang dami. Jesuo, ayan, Jesus, Filipino. Ayan. Jesus, Yesu, Iso, ayan. Ihu, mayroon pang Ihu. Diba? Ang dami. Ang dami. Bakit kaya? Ayan, no? Iso. Kasi kung pupunta ka dito sa Uzbek, no, tapos sabihin mo Jesus, no? O kaya sinabi nila Iso, sino yun? Hindi mo nakilala, di ba? Unless magkaisa kayo sa title, no? Lord, and Panginoon, anak ng Diyos, ayan. Magkakaroon ng unity doon. Pero kung tinatranslate natin palagi yung name, iba-iba yan every language. Iba-iba yan. At makakaroon ng confusion regarding dyan. Kaya nga yung ating pinopromote is bakit hindi na lang natin gamitin yung original? Doon sa original, which is yung ancient Hebrew na Yahusha, na-preserve mo na yung name niya, nagamit mo na yung totoong name niya, tapos na-preserve mo pa yung meaning ng name niya. Yung Yahusha, ibig sabihin nun is pangalan ng Ama and then yung salvation. Diba? So walang kalituhan. Kung titingnan natin dito, kung Yahusha lahat yan, Afrikaans, Yahusha, Albanian, Yahusha, Amharic, Yahusha, Arabic, Yahusha, Armenian, di ba? Kung lahat to Yahusha, iisa lang yung tawag sa kanya in every nation. Hindi na tinatranslate o tinatranslatorate pa. Di ba? Kasi na doon nakakaroon ng pagkakalito. Nakuha natin. Ayan, yung Joshua versus Jesus. Translation note. Yeah, sa Greek kasi,
Gaya nga na nakuha natin, di ba, dalawa yung form na pinupuntahan ng Joshua at saka Jesus. Yung Joshua is direkta galing sa modern Hebrew na Yehoshua. Ito naman Jesus nanggaling sa Jesus na Latin. Ayan. Dito sa verse na Acts 7:45, kung babasahin natin yan, Acts 7:45. Ayan. Ayan. Sa King James Version, ang nilagay dyan is Jesus. Sabi dyan, which also our fathers that came after brought in with Jesus into the possession of the Gentiles. Ayan. So dito yung tinutukoy niya dito si Jesus daw. Pero kapag binasa natin yan sa ibang version, gaya ng NASB, Joshua na yung nakalagay dyan. Diba? So bakit kaya ganoon? Kasi nga, yung Jesus at yung Joshua is related yan sa iisang name, which is Yahusha. Yun yung pinanggalingan yung dalawang yan. Magkaiba lang ng kanilang yung proseso na dinaanan, kaya naging Joshua kasi direkta sa Hebreo, tinransliterate sa English. Ito naman Jesus is madaming dinaanan na transliteration, Greek, Latin, English. Ayan. So kaya same lang sila ng pinagmulan, no. Medyo malilito ka lang kasi nga sa Old Testament kasi hindi naman Jesus yung tawag kay Joshua, 'di ba? Pero sa New Testament interchangeable sila yung Joshua at Jesus, which is ang nagiging explanation naman doon kasi nga yung New Testament is nakasulat daw sa Greek, kaya yung mga pangalan translate lahat sa Greek, 'di ba? O transliterate lahat sa Greek. Yung Old Testament naman daw kasi is sa Hebreo nakasulat, kaya niretain nila yung Joshua sa Old Testament. Kaya yung iba pag sinabing Joshua, Old Testament lang yon, no? Pero yun din pala yung pangalan niya sa New Testament. Same lang din pala sila ng pangalan ng Jesus. Nakuha na natin. That's why we promote talaga yung yung Yahusha, 'di ba? Wala nang Old Testament, New Testament, 'di ba? Ancient Hebrew kagad, Yahusha na kagad. 'Di ba? Lahat na, in every language, Yahusha na itawag. Why? Dahil yung authority and power nandoon sa original name niya. Kung yung iba sinasabi nila na there is power in the name of Jesus, what more? Yung power sa name ni Yahusha kasi yun yung original name niya. 'Di ba? Wala naman tumatawag na Joshua sa no? Meron ba kayong church na napuntahan Joshua yung tawag? Wala, no? Parang hindi siya, parang blasphemy siguro sa kanila yon, no? Tawagin mo Joshua. Diba? Kasi nga, hindi nila alam na yung Joshua at Jesus, same lang ng pinagmulan sa Hebreo, no? Which is Yahusha. Yung iba, Yeshua sa Aramaic. And then, sa modern Hebrew ay Yehoshua. Okay. Diba, ang dami natin na tututunan. Prophecy of the name of the Son. Yan. Yung name kasi ng anak is na prophesy na. Kumbaga, bago pa man ihayag sa tao, binigyan na ng propesya na ito yung magiging pangalan niya. 'Di ba? Tingnan natin dito sa John 5:39-40, sabi dito, search the scripture for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Yan. Sabihin, sinulat yung kasulatan para
ipakilala itong si Yahusha. Sabi niya dyan nagte-testify daw yung scripture, yung kasulatan sa pangalan, sa kanya mismo. Nakuha natin. Kung babasahin natin yan sa Tagalog, John 5. MBB tab. John 5:39. Yan, sabi diyan, ang mga kasulatang yan ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Yung pala yung tamang term doon. Nagpapatotoo sa kanya. Same thing sa pangalan niya, no? Na-prophesy na yung name niya. Tingnan natin, sa ano man prophecy yan. Sa Isaiah 7:14, sabi dito, she will call his name Emmanuel. Ang nakalagay dyan sa Isaiah 7:14, ayan, sabi dyan, dahil dito si Yahuwah mismo ang bibigay ng palatandaan. Maglili ang isang dalaga, magsilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Ayan. So yung Emmanuel na prophesy na, no, na ang isang bata ay isisilang. Actually, ito ay double prophecy kasi itong Isaiah 7:14 ay ibinigay ito na palatandaan kay, kung babasahin natin yung 7:13, kay Ahaz. Kay Haring Ahaz. Sa kanya ibinigay itong palatandaan na Isaiah 7:14 na isang lalaki daw yung isisilang at ang pangalan niya tatawagin na Emmanuel. At ito ay upang bigyan ng sign itong si Ahaz na hindi siya masasakop ng mga bansa na nakapaligid sa kanya. Ayan. Pinrophesy yan noon pa man at ginamit yan din sa New Testament dito sa Mateo 1:23, which translated means God with us. Ayan. Ano ba meron sa Mateo 1:23? Magliliyang isang birhen na magsisilang ng isang sanggol na lalaki, tatawagin itong Emmanuel. Na ang kahulugan nito ay kasama natin ng Diyos. So, ibig sabihin ba nun, yung anak ng Diyos, pwede siyang tawagin Emmanuel. Kasi sabi dyan yung pangalan niya daw ay tatawagin Emmanuel. Tatawagin itong Emmanuel. Ayan. Ano, yung isa naman, sabi dyan, tatawagin sa pangalang Emmanuel. So, sabihin ba, Emmanuel yung name ng ating Panginoon? Ba't hindi siya tinatawag na Emmanuel sa kanyang pangalan? Yung mga nauna sa kanya, no, yung mga apostol, bakit hindi Emmanuel yung itawag sa kanya kung yun yun talaga yung pangalan niya, no, Emmanuel? Kasi ito ay fulfillment lamang ng tinatawag na prophecy o ng propesya. Ayan. Madaming mga pagkakataon sa Biblia, no, na nagbibigay ang Diyos ng pangalan. Pero yung pangalan na yon is nakadikit doon sa identity niya. Pero hindi yun yung yung pinaka-name niya. For example na lang, etong si sino ba yan? Si Solomon. Alam nyo ba si Solomon ay pinangalanan ng Diyos na Jedediah. Sa verse ng 2 Samuel 12:25, kung babasahin natin. Ayan. Palibasa ay mahal ni Yahuwah ang bata
Sinugo niya si Propeta Nathan upang sabihin Jedediah ang itawag sa bata nang ibig sabihin mahal ni Yahuwah. So, sino tong Jedediah na ito? Itong Jedediah na ito ay si Solomon. Pero kung titingnan natin, sa lahat ng kasulatan, hindi naman siya tinawag na Jedediah, di ba? Ang tawag sa kanya ay Solomon pa din. Bakit? Kasi, ah, ang Diyos natin is nagpapahayag ng itatawag sa isang tao through generation. Ibig sabihin, yun yung pinaka-identity niya. Kung titingnan natin, ito, sa verse na ito. May verse din kasi na ganito sinasabi. Chronicles 22:29 din na natin. Ibibitag. Ngunit ipinangako niya pagkakalooban niya ako ng isang anak na lalaki. Mamumuhay ito ng payapa at hindi gagambalain ng kanyang mga kaaway habang siya nabubuhay. Tatawagin siyang Solomon sapagkat bibigyan ko ang Israel ng kapayapaan at kapanatagan sa panahon ng kanyang paghahari. Ayan. Ang ibig sabihin ng Solomon ay shalom. Ayan. Nagmula doon sa salitang shalom, ang kahulugan ay kapayapaan at kapanatagan. Yun pala yung ibig sabihin ng Solomon. So makikita natin mga kapatid, no? Bagamat may verse na sinabi na ang pangalan niya ay ang itatawag daw sa bata ay Jedediah, which is ibig sabihin ay mahal ni Yahuwah, pero yung identity niya in every generation is Solomon. Sino ba nagbigay ng Solomon? Ng Diyos. Diba? Yun din yung sinasabi dito sa mabasahin natin dito sa First Kings 2:12. Ayan, Solomon pa din. First Kings na to sabihin, from Chronicles into Samuel into First Kings, Solomon pa din yung tawag sa kanya. Kasi yun yung kanyang identity. Pag sinabing yun, sa ganung pangalan siya tatawagin in every generation, yun yung tatawag sa kanya. Kahit na ibigyan pa siya ng ibang pangalan. Yung pangalan na yon, for example, mahal ni Yahuwah, is ano niya yon, other name niya yon to amplify na mahal talaga siya ni Yahuwah. Parang special name niya yon, di ba? Ganoon naman tayo, may mga special name tayo, di ba? For example, Gabriel, no? May tatawag sa akin na Gabi, ayan, special name. O kaya, kung anong special name na gusto mo itawag sa kanya, kunyari, yung asawa mo, pangalan ay Robilin. Pero tawag ko sa kanya ay Mahal. Kunyari, gano'n, di ba? Yun yung special name niya sa akin. Di ba? Ganon din ito. May mga special name din. Pero, yung name talaga nila is, for example, si Solomon, yun talaga yung name niya. May special name lang siya na ang pangalan ay Jedediah. Same thing dito kay Yosha. According dito sa sa Matthew, mabasahin natin yung Matthew 1:23. Binasa natin kanina. ba yun? Tingnan natin. Ito, Matthew 1:21 pala. Ayan. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus yung ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ayan.
So dito sa Matthew 1:21, 1:21 ito. Yahusha yung ibinigay ng angel kasi yun yung kanyang identity throughout generation. Okay? Pero yung Emmanuel, yun ang kanyang special name. Di ba? Na nagsasabi na kasama natin ang Diyos. Ayan. So it's more on on parang pag-describe doon sa taong yun. Okay? Nakuha natin. Ayan. Balik na tayo doon sa ating topic. Ayan. Ayan, sa Isaiah 4:2 mayroong isang pangalan na ang tawag ay branch. Sabi dito, in that day the branch of the Lord will be beautiful and glorious. So mayroong prophecy regarding sa branch na yan. At sa Jeremiah, ganun din naman. Sabi dito na merong isang uusbong kay David na isang righteous na branch. Ayan. Magiging hari daw yung branch na yon at maglalagak ng katarungan at katuwiran sa bayan ng Israel. So ano yung branch na yon na pinaprophesy? Yan, righteous branch will sprout for David. Sabihin ng sprout, uusbong. So pag sinabing sprout for David, ang meaning yan is manggagaling kay David. It's either galing sa kanya, apo niya, or apo-apuhan niya sa tuhod, ganun. So, ibig sabihin, lahi ni David, manggagaling sa kanya, yung uusbong na righteous branch na yan. At dito sa Zechariah, chapter 3, 6-9, pinangalanan yung branch na iyon. Sabi dito, prophecy of the branch connected to priesthood and cleansing. Ayan. Sa Zechariah 6:12 naman, behold, a man whose name is branch. Kung pupuntahan natin yung yung Zechariah 6:12. Zechariah 6:12. Yung tinutukoy na branch diyan. Tingnan natin sa 30. 11. Ayan. Sabi dito, at gawin mong korona para sa pinakapunong paring si Joshua, na anak ni Jehozadak. Sabihin mo sa kanya, narito ang isang taong pangalay Sanga, tutubo siya mula sa kinalalagyan, ipapatayo niya ang templo ni Yahuwah. Siya ang magtatayo ng templo, tuupo sa trono at manunungkulan bilang hari. Tutulungan siya ng isang pari at maghahari sa kanila ang mabuting pag-uunawaan. So dito yung pangalan ni Joshua ay nakakonekta sa pangalan ng Sanga na tutubo at magpapatayo ng templo ni Yahuwah. Alam naman natin si Yahusha, di ba? Yung katawan niya yung templo ng ating Diyos. Mga kapatid, no? Which is sumisimbolo din sa atin. Tayo yung mga katawan ni Kristo, ni Yahusha. At tayo yung templo ng Diyos na buhay according sa Scripture. At sabi din dito, uupo daw siya sa trono at manunungkulan bilang hari. Si Yahusha ay hari natin kasi nga siya ay King of Kings, di ba? And Lord of Lords. So dalawa yung kanyang fulfill dyan. Una, yung templo, itatayo niya yung templo. Pangalawa, manunungkulan bilang hari. At siya din yung punong pari. Kasi dito, si Joshua, pinakapunong pari din, mga kapatid. So, kung titignan natin yung relation at yung foreshadowing ni Yahusha, si Yahusha, pinakapunong pari. Siya yung nagtayo ng templo. Si Yahuwah,
siya yung uupo sa trono at manunungkulan bilang hari ng hindi lang ng buong Israel, kung hindi ng buong sangkatauhan. Diba? Every nation, every tongue will confess, every knees will bow. Diba? So every nation lang. Chosen king and high priest. Ayan. Sa santo, si Yahushua yung tinawag na anointed. Tinawag siyang anak. Tinawag siyang high priest sa Psalm 110:4. You are a priest forever. Sa pagkapunong pari o sa pagkapari ni Melchizedek. At yung fulfillment niyan is sa Hebrews 4:14 to 16. Ano ba yung Hebrews 4:14 to 16? So, sabi diyan, kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil meron tayong dakilang punong pari na pumasok sa kalangitan doon mismo sa harap ng Diyos. Walang iba kundi si Yahushua na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong pari. Yan. So si Yahushua ang ating pinakapunong pari. Sa Revelation 1 naman, pinakapunong pari na siya, di ba? Sa Revelation 1, siya din ay pinuno ng mga hari sa lupa. Ayan. At mula kay Yahushua HaMashiach, na Yeso Kristo, nakasulat dyan, ang tapat na saksi ang panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan at ang pinuno ng mga hari sa lupa. O sa madaling salita, siya ay tinatawag na King of Kings sa lupa. Kuha natin. One of the evidence ng name ni Yahushua sa scripture, kasi nasa isip natin, di ba, pag sinabing bagong tipan, pag bagong tipan is kumbaga walang Hebrew yung name na nandoon kasi lahat yun na-transliterate o na-transfer sa letters ng Greek, kahit mga pangalan. Pero dito, meron ditong tagpo sa Acts 26:14 to 15 na nakalagay doon, si Yahushua daw ay nagsalita sa lengguwahe ng Hebreo. Basahin natin, Acts 26:14 to 15. Sabi dito, kami lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin sa wikang Hebreo. So dito, yung tinig daw na narinig niya ay nagsasalita sa wikang Hebreo. Sabi dito, Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Nasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong yan. Para mo sinisipa ng matulis na bagay. Para mo sinisipa ang isang matulis na bagay. At tinanong ko, sino nga po kayo, Panginoon? At ang kanyang sinabi, ako ay si Jesus na iyong inuusig. So kung titignan mo, yung kanilang pag-uusap ay sa wikang Hebreo. So kung sa wikang Hebreo sila nag-uusap, dapat sa wikang Hebreo din niya sasabihin yung kanyang pangalan na nandito. Ang nakalagay dyan kasi, Jesus, di ba? So ang Jesus, alam naman natin, paano naging Jesus? Ang daming dinaanan. From Aramic na Yeshua, napunta sa Greek na Jesus, napunta sa Latin na Jesus, hanggang naging Jesus, di ba? Pero dito, ang wika nila ay Hebreo. So malamang sa malamang, ang kanyang sasabihin na pangalan dyan is yung pangalan niya in Hebrew. Kasi Hebrew yung kanilang language. Diba? Oo natin. Ano lang yan, one of the, tawag doon, one of the things na kung critical ng reading mo at may mga bagay na gusto mong intindihan at unawain, makikita mo tong part na to eh. Makikita mo tong part na to eh. Oo nga, no? Sa language nila ng Hebrew nagsasalita. Parang, for example, dalawang Chinese nag-uusap, di ba? So, syempre, sa language ng Chinese sila magsasalita. Kung mapapakilala yung isang Chinese, sa pangalan niya in Chinese. Alam na sa pangalan niya in English, no? Siya magsasabi, di ba? Hindi naman niya pwede sabihin na Shong Xing Shang,
siyang Gabriel, 'di ba? Gabriel, biglang English yung name. Translated na yon sa English, di ba? So, ibig sabihin, sasabihin niya yon sa pangalan na, sa Chinese na language. Yung name niya, di ba? Kasi doon naman talaga yung totoo niyang pangalan. So, hindi ko makita na Jesus yung sasabihin niya dyan. Unang-una, bagamat si Pablo, nakakapagsalita naman siya ng ng Greek kasi nga siya ay isang Roman citizen. Bagamat siya ay isang Hebreo sa lahi ng Benjamin, no? Ay pinanganak siya kasi sa isang lugar ng mga hintil kaya siya nakakuha ng Roman citizenship. Kaya marunong siyang mag-Griego. Pero ang lahi niyang pinanggalingan ay Hebreo. At siya ay isang tinatawag na Pariseo. Pharisee siya. Dati siyang ah Pharisee nung siya ay nasa Judaism pa na relihiyon. No? So malamang sa malamang, dahil siya isang Hebreo, Hebrew yung kanyang main language. Diba? Kumbaga second language na lang itong tinatawag na Greek dahil nga yun yung parang English sa panahon natin ngayon. Diba? Meron tayo, ako nagtatagalog ako, doon ako komportable. Pero dahil may English, para magkaunawaan yung ibang mga lahi, nag-English din ako. So, ganun din siya. Pero hindi siya mag-Greek. Pero, syempre, nung kinausap siya ni Yahusha, bakit hindi siya kinausap sa Greek? Kung marunong naman siya mag-Greek. Diba? Kasi nga, yung wikang Hebreo, yung kanilang pinaka-mother tongue. Diba? Yung mother tongue natin, Tagalog eh. So sa kanila, mother tongue nila, Hebreo. Yung primary language nila sa kanilang lahi. So doon sa wikang Hebreo siya kinausap. So kung sa wikang Hebreo siya kinausap, hindi ko makita yung sense na sasabihin niya yung pangalan niya sa Greek. Hebreo na ngayon kausap niya, Hebreo pa yung language na kanilang pag-uusap, tapos yung pangalan niya, Greek yung gagamitin niya, di ba? So parang hindi siya nagme-make sense, no? So, ang pinaka magme-make sense dito, itong Jesus na ito, is Hebreo din, yung nakasulat dyan, na pagpapakilala niya kay Saul. Kukuha natin. Sa Luke 4:16-21 naman, ito mga critical lang to mga critical lang to na pwede natin di ba? Parang hindi nagme-make sense, di ba? Pero kung titingnan natin, kung magtatanong tayo, makukuha natin yung pinaka-meaning. For example, ito, pumunta si Yahushua sa Nazareth, ang bayan kung saan siya lumaki. Nazareth daw yung bayan kung saan siya lumaki, sa Jerusalem yan. Gaya ng kanyang, sa Judea yan. Tama, Judea, Jerusalem, doon din yung sa bandang baba. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Kasi kaugalian niyang pumasok doon sa araw ng Sabat. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. At ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaiah. So actually, itong aklat na to, hindi naman talaga siya aklat. Kasi dito kung babasahin natin sa Biblia, sa dating Biblia, aklat din nakasulat dyan, no? Pero kung titingnan kasi natin sa interlinear niyan, interlinear, Lucas 4:17. Luke 4:17. Ayan, di ba? Ayan. Isaiah prophet, the scroll. Ang Biblion is either a book, scroll, or a document. Ayan. Pero more likely, scroll yon kasi mga scroll lang naman yung kanilang mga mga yung meron sila noon dati, diba, yung scroll na gano'n. So, it's either scroll or aklat. Ayan. So, sabi diyan, binuksan daw niya yung aklat ni Propeta Isaiah at pinuklat niya
ang aklat at nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan. Sabi diyan, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag ng mga bihag ang pagkaligtas at mga bulag ay at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ng mga nangaawit. Upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Ayan. At binalumbon niya ang aklat at sinauli sa naglilingkod at naupo, at ang mga mata ng lahat ay nangasa sinagoga at nangatitig sa kanya. At siya ay nagpasimulang magsabi sa kanila, ngayon naganap na ang kasulatang ito sa inyong pakinig. Ayan. So dito nakita natin si Yahusha, pumunta siya sa sa Sabat, tapos meron sila doon tinatawag na mga scroll o mga aklat na binuksan niya na babasahin. No? So sinagoga ito, malamang sa malamang, yung bubuksan niya doon na scroll o aklat, nakasulat yun sa Hebreo, hindi naman sa Greek. 'Di ba? Hindi naman sa Greek yung nakasulat sa wikang Hebreo. At ito ay merong pinanggalingan. Aklat ni Propeta Isaiah, sabihin, matatagpuan ito sa Old Testament o sa Tanakh. No? Kung titingnan natin, ano bang verse ito? Ano bang verse yan? So, ganun tayo mag-check, no? Mag-cross-reference. So, malamang may pinanggalingan ito na verse, bakit wala dyan yung pangalan ng ating Diyos? Kasi most likely, kung tayo, no? Kung magbabasa tayo, hindi naman natin, si Yahusha, itatranslate niya ba na Panginoon yung pangalan ng kanyang ama? Diba? Hindi naman. So dito, makikita natin na mayroon na talagang tinatawag na influence ng tradition dito sa pagkakasulat ng New Testament. Kasi, imbis na pangalan ng Diyos ang ilagay dito, which is kahit yung kahit yung tetragrammaton na YHWH, diba? Panginoon yung kanilang nilagay. Ito lang naman ay kinote lang naman ni Yahusha doon sa tinatawag na libro o aklat ni Propeta Isaiah. At kung titingnan natin, ano bang verse to? Reference. Isaiah 61. Mabasahin natin yung Isaiah 61. Sa MBB tag. Sabi diyan, ang Espiritu ng Panginoong Yahuwah ay sumasa akin sapagkat ako'y kanyang hinira. Ayan. So dito, makikita natin yung influence, no, ng ng mga translation, ng mga kasulatan. Na pagdating do sa New Testament, kaya wala doon yung pangalan ng Diyos. Kasi imbes na ilagay doon yung pangalan ng Diyos, dahil nga sa tradition ng mga manuskripto na mga kopya, is yung pangalan ng Diyos na Yahuwah, pinapalitan nila ng Panginoon. Okay? Ganon din sa mga pangalan ng mga tao na nandoon. For example, si Yahusha, imbis na Yahusha yung nilagay nila is Jesus, which is yung transliterated na pangalan niya into Greek, di ba? Pwede namang Yahusha na lang, di ba? Pero bakit Jesus? Kasi nga mayroon tinatawag na tradition. Nasa kamay na 'yon ng na magsusulat kung ano yung kanyang gagamitin. Pero most likely, pag New Testament, kino-convert nila lahat sa Greek. Kahit yung pangalan ng Diyos, tinatanggal nila at pinapalitan ng Panginoon lang. Pero para makita mo na sinabi ba niya, sa tingin nyo, nung binuksan niya ni Yahusha, nung binasa niya yan, sinabi kaya niya yung pangalan ng Diyos diyan? O Panginoon lang yung sinabi niya dito? Binanggit kaya niya yung pangalan ng ama niya nung sinasabi niya yan, nung binabasa niya yan, binuksan niya yung aklat ni Propeta Isaiah. Diba? Binuksan niya. May pangalan doon ng Panginoon. Yod, Hey, Wow, Hey, nakalagay doon. Hindi niya ba binasa yon? Sinabi niya lang, Panginoon?
Diba? Si Yahusha na anak ng Diyos, ipapakilala niya yung kanyang ama. Sabi niya dito sa sa Hebrew 2. Kung babasahin natin sa Hebrews. Ayan. Sabi dito, si Yahusha nagpapabanal sa tao. Ang kanyang ama at ang ama ng mga taong ito ay iisa, kaya hindi niya kinakahiyang tawagin silang mga kapatid. Sinabi niya sa Diyos, so sino nagsabi sa Diyos? Si Yahusha. Sabi niya doon, ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan. Tapos sasabihin niya doon, Panginoon. Di ba? So parang hindi siya nagtumutugma doon sa doon sa sinasabi ng kasulatan. So that's why it's very important for us na magsuri kung magtanong, 'di ba? Tingnan natin. Kasi may mga magsasabi sa atin, no. Wala namang pangalan ng Diyos sa Bagong Tipan, Jesus lang. Kaya nga Jesus na lang yung pangalan, 'di ba, ng Ama, Jesus na lang din. Yung pangalan ng Holy Spirit, Jesus din. Na nagkagulo-gulo na, 'di ba? Dahil 'yon sa fault ng translations ng mga manuscripts, 'di ba? Pero yung doon, yung pinaka kumbaga meron tayong ideya na maaaring ganito ito, hindi lang ito ginawa, no? Dahil nga sa tradition o sa mga agenda. Okay? Tuloy natin. Sa John 6:44 sabi dito, no one come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. Same thing, no? Sa pagkakilala sa pangalan ng Panginoong Yahusha. Hindi lahat tatanggapin yung pangalan ng Panginoong Yahusha. Amen ba doon? Kasi syempre, kung nakasanayan mo na Jesus, no? Bakit mo papapalitan ang dami mo ng miracles na na-receive dyan sa pangalan ng Jesus na yan, di ba? And madami na tayong mga experiences with that. Nag-pray ka na into that name, nagpalayas ka ng demonyo into that name, no? And it seems effective naman and powerful, no? So bakit pa nating kailangang palitan? Ba't ko mapapalitan? Dahil ang name ay isang revelation. Amen ba doon? Ang pangalan ng isang revelation. At ang revelation hindi para sa lahat. Doon lang sa pinili ng Ama na makilala ng lubusan ng anak. Sabi dito, no one come to me unless the Father who sent me draws him. Pwedeng kilala mo siya by title, pwedeng kilala mo siya by his name sa English, no? Gaya ng Jesus, no? Pero darating yung time na i-reveal niya sa iyo kung sino siya talaga by his original name, which is Yahusha. And once na hindi mo pa yung tanggap, sabihin, hindi pa yun yung time for you na tanggapin yung revelation na yun. Tandaan natin, ang revelation, nagmumula yan sa Diyos. At ang Diyos ang magdi-decide kung magigising ba ang isang tao o makikilalanin ba niya ang pangalan ni Yahusha. Pero sa atin naman, pag-share, okay naman talaga, by our experience. Hindi naman siya nagmamatter. Sabihin lang natin na yung Yahusha na binabanggit namin is ito yung Jesus na kilala ninyo in your ito yung Jesus, ito na yung original name niya sa Hebrew, di ba? Hindi naman yan nagmamatter, no? Pero yung tatawagin na niya yung pangalan ng anak ng Diyos na Yahusha, kunyari, yun na yung talagang gagawin na tawagin niya sa pagpe-pray niya, di ba? Yun na yung kanyang name, yung name na sinishare niya, yung mga ganung mga bagay na yon. It's it's by covenant na yan. Kung doon siya tinawag by covenant. For example, doon ka binautismohan sa pangalan ni Yahusha, Yahusha na yung gagamitin mo all throughout. So yun na yung covenant mo diba? So sa ganoong paraan, natin makikita na napaka-blessed natin to know His name. To understand. Hindi lang nalaman natin, naunawaan natin yung pangalan niya. Kasi
nalaman natin na in His name, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Amen ba? Ito yung mga titles ni Yahushua sa Bagong Tipan. Ayan, nandyan lahat yan. Yung The Word, yan sa John 1:1, John 14. The Lamb of God, the Son of God, Son of Man, Emmanuel, ayan ito. Messiah, or Cristo, Christ, Bread of Life, Light of the World, the Door, Good Shepherd, the Way, ayan, followers of the Way, di ba? The Resurrection, the Life, the Truth, True Vine, King of the Jews, King of Kings, Lord of Lords. Ayan. Meron pa yung isa, yung Lord. Diba? Tinatawag siyang Lord. So, madaming tawag sa kanya. Pero, hindi lahat na tumatawag sa kanya ng Lord, Lord, sabi diyan, papasok sa kaharian ng langit. Kundi yan lamang gumagawa ng kalooban ng Ama ang siyang makakapasok. So, meaningless pala lahat ng mga tawag natin sa kanya, no? Kahit alam mo yung name niya, sabihin na natin, alam mo, name niya, Yahushua. At yung name na tinatawag mo sa kanya. Meron nga akong kilala na ginagamit Yahushua, tapos bumalik sa Jesus no? So, sabihin, yun yung pinili niya. Na bagamat nalaman niya yung Yahushua, bumalik siya sa Jesus. So, Jesus na ulit yung tawag niya, no? So, by her own or by his own discretion or revelation yun, di ba? Pero regardless kung Yahushua man yung tawag mo sa kanya o Lord, no? Hindi yung magmamatter unless sundin natin yung kalooban ng Amang nasa langit. Makuha natin. Pwede namang kilala lang kita pero wala akong relasyon sa iyo no? Pero hindi pwede na may relasyon ako sa iyo tapos di kita kilala. Okay, hindi ko alam pangalan mo. Pwedeng alam ko yung pangalan mo, buong mong pangalan, buong mong pagkatao, pero wala tayong relasyon. 'Di ba? Pero imposible na meron tayong relasyon tapos hindi ko alam kung ano yung pangalan mo o ano yung buong pagkatao mo. Unless hindi mo pinapahalagahan yung relasyon na meron ka sa kanya. Na wala kang time o wala kang interest na kilalanin siya na mas malalim. Nakuha natin. Closing and close to response. Sa pagpipreach natin na regarding sa salvation, kasama natin pinipreach yung name niya, which is Yahushua. Diba? Kumbaga, hindi yan pwedeng ihiwalay. Regardless kung naiintindihan nila yung name na Yahushua o hindi pa. Kasi hindi mo naman kailangan i-explain kaagad-agad yung name ng Yahushua. Di ba? Hindi mo naman siya pwedeng explain kaagad kasi mahabang proseso pa ng pag-i-explain yun. Parang ako, Gabriel pangalan ko. Hindi ko naman kailangan i-explain sa iyo kung bakit Gabriel yung pangalan ko, di ba? So tawagin mo ako sa pangalan Gabriel. No? O kaya John, yung tawag mo sa akin, no? Di ba? Kumbaga, later on na lang yun kapag ka nagkaroon sila ng tinatawag na question, bakit Yahushua yung tawag sa kanya? Doon man nasisimulan. Di ba? Pero kapag ka nag-ano ka ng salvation, nag-preach ka ng salvation, ididikit pa talaga sa Yahushua. Bakit? Kasi yung name niya, nakapaloob doon yung meaning. Na ang meaning ay salvation. Yahuwah is salvation. Okay? At pinipreach natin yon ng malinaw at mayroong pagpapakumbaba. Kababaang loob. Hindi tayo nagpipreach na meron tayong sinisiraan pa. O meron tayong pinagmamalaki. Meron pa rin kababaang loob. Ang mahalaga, may turo natin yung kasulatan at yung meaning ng pangalan niya at yung mga titulong meron siya. Gaya ng Christ, hindi naman yun talaga pangalan kundi isang titulo, di ba? At ano ba meaning ng Christ? Actually, nagkakaroon nga ng ng tawag din ng kalituhan doon ang iniisip ng iba pag Christ ibig sabihin God, di ba? Magkaiba yung Christ, magkaiba yung salitang God. Hindi ibig sabihin ng Christ God na kaagad yon, kasi ang ibig sabihin ng Christ ay
pinahiran ng langis. At may mga pinahiran ng langis o Christ dati pa. Gaya nila David, di ba? At si ano din, pinahiran din ng langis si Cyrus. Si Cyrus hindi naman siya Israelita, no? So may mga ganong mga bagay. Which is matututunan lang natin 'yon kung magkakaroon tayo ng tinatawag na deeper ah ah kumbaga deeper na pag-aaral sa context ng mga salita ng, ng mga talata. Ang mahalaga ma-invite natin sila na magtiwala, sumamba at sumunod sa anak. Kasi useless lahat ng mga bagay, no, kung hindi naman sila susunod sa anak. Walang pagbabago sa kanilang mga buhay. Ayan. So after ng salvation, next natin na ituturo is yung ano yung next after ng salvation. After mo malaman na namatay siya, yung gospel ba, magandang balita. Namatay siya, nabuhay siyang muli, lubos tayo sa kasalanan, ano yung next na gagawin natin? Doon na papasok yung tinatawag na trust, worship, and obedience. Ayan, no? So yun na mga kapatid. I hope and I pray na nagkaroon na tayo ng idea o ng kahit papano is naliwanagan tayo sa ating mga natutunan. Alam ko hindi ito madali sa mga bago kasi ang daming mga bagong information, but I believe na the more we seek Him, the more we find Him. Mga kapatid. The more na nagsisik tayo, the more na lumalapit siya sa atin at nagpapakilala sa atin. And one thing is for sure, sa ating prayer, tanungin natin siya, no? Gusto kita makilala pa ng mas malalim. Gusto ko malaman kung ano ba talaga, kung sino ka ba talaga, ano ba talaga yung name mo. Yan. Sabi ng kasulatan, di ba? Ask and it will be given unto you. Kung hindi mo naman ina-ask, di ba? Paano ibibigay sa iyo yung isang bagay? Kung magandang bagay naman yung hihingiin mo, bakit hindi niya ibigay sa iyo? So, yun yung mga bagay na pwede natin gawin, no? Hindi naman kailangan maunawaan natin kaagad yung mga bagay-bagay. Gaya nga sinabi ko, kung hindi naman ito magta-translate sa pagbabago natin sa ating mga sarili, no, transformation, is hindi rin to pakinabang. Ang pinakapakinabang nito doon sa mga mananampalataya na naghahanap at mayroong relasyon sa Ama. Amen. Tayo ay manalangin. Hallelujah. Aming Ama, salamat po sa biyaya mo at sa habag mo, awa mo sa amin, na diloob mo na makilala ka namin at ang iyong anak, na nabuo na namin yung katanungan na tinatanong mo sa amin. Sino ka? Ano ang iyong pangalan at ano ang pangalan ng iyong anak? Kami po ay nagpapasalamat sa kapahayagan at nagkaloob mo sa amin na pinahayag mo ang pangalan mong Yahuwah sa amin. Gayun na rin ang yung buktong na anak na si Yahusha na pinahayag mo din sa amin. Salamat po, Ama. At ito ang pangahawakan namin. Hallelujah. Na sa pangalan ni Yahusha, mayroong kaligtasan at walang ibang pangalan na pinagkaloob sa sinong ng langit na makapagliligtas kundi sa pangalan ni Yahusha. At alam namin na ang pangalan niya ay nakapaloob doon ang iyong pangalan at ang kaligtasan. Hallelujah. Ang meaning ng pangalan niya. Hallelujah. Salamat sa wisdom na ito at alam namin na sa pamamagitan nito mas makakaroon kami ng mas malalim na pagkaunawa at mas malalim na relasyon sa aming Panginoon. Panginoong Yahushua, we thank you sa paggabay mo sa amin sa araw na ito at I pray na ikaw nga po ang tumulong sa amin sa aming mga journey sa pananampalataya at sa pag-aaral ng mga salita sa kasulatan. Salamat po, Panginoon. Samahan mo kami at i-bless mo nga po ang aming mga paglalakbay sa spiritual at ikaw nga po mag-protect at mag-ingat sa amin bilang aming tagapamagitan at bilang aming Panginoon at aming punong pari.
Salamat po, Ama. Ikaw nga po ang malawalati sa buhay ng iyong mga anak. Ikaw nga po mag-bless lahat ng mga pangangailangan. Hallelujah. I pray na ikaw nga po ang mag-provide whatever we need, spiritually, physically, financially. Hallelujah. And everything na aming mga planuhin, pagtagumpayin mo nga po ang gawa ng aming mga kamay. At pagkaingatan mo nga po kami sa lahat ng mga pupuntahan. Hallelujah. Salamat po, Ama. Maranasan namin ang tunay na kaligayahan, kagalakan sa piling mo, sa pag-ibig mo, at sa kabanalan, hallelujah, at kapayapaan na dulot ng iyong espiritu sa amin. Ikaw ang mag-iingat, ikaw ang magpoprotekta, ikaw ang magpo-provide, ikaw ang magpapagaling, hallelujah, sa lahat ng mga may karamdaman. Ikaw ang aming Diyos, at kataas-taasan, hallelujah, at sa iyo lahat ng papuri, pagdakila, sa pangalan ng iyong anak ko si Yahusha. Amen. So yung mga kapatid, on our next topic, I pray na sama-sama muli tayo at I believe it is about one God, kaunawa sa iisang Diyos. At aralin natin sama-sama yan sa susunod na topic natin. Sa ngayon ay ito muna, pray ng Diyos. Before we end, we just want to bless everyone. Jehovah bless you and keep you. Jehovah makes face shine upon you and be gracious unto you. Jehovah makes His countenance upon you and give you peace. Purihin ng Diyos. Jehovah bless us all. Hallelujah.